Good morning po sa ating lahat. Isang mainit at mapagpalang umaga. Salamat sa Diyos sa panibagong buhay na ibinigay sa atin at sa magandang panahon na ipinagkaloob niya sa atin. Ngayong araw na ito mga kapatid, tayo ay muling dadako sa ating pag-aaral at babasahin natin at pag-aaralan yung sinasabi sa Deuteronomy chapter 4 verses 24 at saka 31. Tingnan natin kung ano yung sinasabi ng Diyos sa araw na ito. At bago po yun, tayo ay manalangin. Hilingin natin yung patnubay at gabay ng banal na Espiritu. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat kami sa iyo sa oras na ito na ibinigay mo sa amin upang muli madinig namin ang iyong tinig. Salamat Ama sa mga pagkakataon na ibinibigay mo sa amin upang ikaw ay aming madinig, mapakinggan namin ang iyong mensahe sa araw-araw. At salamat sa buhay na ito na muli mong ipinagkaloob sa amin. Loobin mo, O Diyos, na maunawaan namin ang lahat ng iyong sasabihin. Ikaw po ang mangusap sa amin, sa bawat isa sa amin, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita at pagpapala. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So basahin po natin yung sinasabi sa Deuteronomy chapter 4 verses 24 at saka 31. Sabi po dito sa 24, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay tulad ng naglalagablab na apoy at siya ay mapanibughuing Diyos. 31, siya ay mahabagin, hindi niya kayo pababayaang malipol sapagkat hindi niya kakalimutan ang kanyang kasunduan sa inyong mga ninuno. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tingnan po muna natin yung sinasabi sa verse 24. Ang sabi doon, sapagkat ang inyong Diyos, si Yahweh, ay tulad ng isang naglalagablab na apoy. Ikinukumpara po doon ang ating Diyos sa isang naglalagablab na apoy, nang ibig sabihin, siya ay makapangyarihan. Tingnan po natin ang isang ginto. Bago po siya maging isang purong ginto, ito ay dinadaan sa apoy ng kung ilang beses para maging dalisaw isang purong ginto. Ganon din po ang ginagawa niya sa kanyang mga anak sa ating buhay na hinahayaan niya o niloloob niya na mangyari yung mga bagay na tayo ay nahihirapan, mga pagsubok sa ating buhay. Bakit? Upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya at tinitingnan ng Diyos kung hanggang saan tayo kakapit sa Kanya. Kapag tayo nagtiwala sa Diyos, dapat ipaubayan natin sa Kanya ang lahat. Hindi tayo dapat matakot sapagkat ang lahat ng paghihirap ay may kapalit na magandang buhay. Kaligayahan po ang naghihintay sa atin kapag nalagpasan natin ang mga pagsubok na ito. At alalahanin po natin sa bawat pagsubok ay kasama natin ang Diyos. Kung natatandaan nyo yung nangyari sa mga apostoles, sabi sila ay naglalayag sa lawa, ay nagkaroon ng unos. Pero dahil kasama nila ang Diyos, kasama nila ang ating Panginoong Jesucristo, ito ay kanilang nalagpasan. Maraming mga pangyayari ang ikinuwento sa Biblia noong mga kapanahunan ng lumang tipan at ng bagong tipan, noong nandito pa ang ating Panginoong Jesucristo at hanggang sa kasalukuyan ito ay nangyayari na kapag kasama natin ang Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Hayaan po natin na tayo ay dalisayan ng Diyos sapagkat siya ay isang naglalagablab na apoy upang tayo ay maging dalisay. Sinabi pa rin po doon na siya ay mapanibughuing Diyos. Ano ba yung mapanibughuing Diyos? Our God is a jealous God. Ayaw niya na may iba pa tayong sinasamba bukod sa Kanya. Dahil siya lang naman ang tunay na Diyos na buhay. Siya ang may gawa ng lahat ng bagay dito sa mundo. Nakikita man o hindi, mga nasa dagat o nasa kalupaan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos. Kaya wala tayong dapat sambahin, lalo na yung mga gawalaang ng tao. Tandaan po natin na isa yun sa 10 utos na kanyang ibinigay kay Moises. Huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang ating Diyos ay nagseselos sa ginagawa natin kapag tayo ay sumasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Kaya nga, di ba, kung tayo ay sumasamba sa rebulto, alalahanin natin yung isa sa mga 10 utos ng Diyos. Sa ating relasyon sa ating kapwa, maging sa ating kaibigan, lalo na sa ating pamilya o sa ating asawa, nakakaranas din tayo ng pagsiselos. Ayaw natin na nararamdaman natin na may ibang mahal yung ating mahal.
Ganon din po ang Diyos. Kailangan sa Kanya lang tayo nakapokus. Siya lang po ang pagtuunan natin ng papuri at pagsamba dahil siya lamang ang nag-iisang Diyos. Sa 31 po, sabi dito, siya ay mahabagin. Hindi niya kayo pababayaang malipol sapagkat hindi niya kakalimutan ang kanyang kasunduan sa inyong mga ninuno. Noong panahon pong una, noong panahon nila Moises, ipinangako ng Diyos sa kila Moises na yung kanya magiging salinlahi ay hindi niya pababayaan at iiwan. At ito ay pangako rin niya sa atin, sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. At ang sabi niya, ang Diyos ay mahabagin. Hindi lang siya mahabagin, but He is a God of justice. God of mercy, God of grace. So, mga kapatid, pag sinabing ang Diyos ay mahabagin, siya ay nahahabag sa atin at nakakaramdam siya. Yung ating paghihirap ay nakikita niya. At ayaw niya na tayo ay nahihirapan. Bagamat inaalaw niya ito dahil sa kadahilanan na nais niya na mapatunayan natin sa Kanya yung ating pag-ibig at pananampalataya sa Kanya. Our God is a God of justice. Makatarungan ng ating Diyos. Kapag tayo ay nagkakasala, siyempre, kailangan tayo ay paluin. Ganon din sa ating mga magulang, hindi po ba? Na kapag tayo ay nagkamali, nagkasala, hindi sinunod ang utos ng ating mga magulang, malamang sa hindi, tayo ay papaluin. Kaya ganon din po ang ating Diyos. Pero wag natin ipagdamdam na tayo ay pinapalo ng ating Diyos dahil pagkatapos ng pagpapalo ay may pagpapala namang darating sa ating mga buhay. Unang-una, pinapatibay nito ang ating pananampalataya at relasyon sa Diyos. Ang Diyos ay mahabagin, di ba? Sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakasala, niloob niya na ipadala ang kanyang anak na ang ating Panginoong Hesukristo sa kabila ng ating mga kasalanan. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak ng dahil sa pag-ibig sa atin. Namatay ang ating Panginoong Hesukristo. Naghirap siya. Ipinako sa krus. Inilibing. Namuhay siya bilang tao. Pero sa kanyang pagiging tao, hindi siya nagkasala. Dahil sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu. Yung banal na Espiritu na yon ay pinagkaloob din sa atin nung tayo ay sumampalataya sa Kanya. Nung siya ay namatay, siya ay muling nabuhay. Kung hindi siya muling nabuhay, mga kapatid, baliwala po ang lahat ng kanyang ginawa dito sa lupa. Pero dahil nga siya ay anak ng Diyos, siya ay muling nabuhay at iniakyat sa langit. At sa ngayon, siya ay nakaupo sa kanan ng Ama. Nandun siya na pangipaghanda tayo ng lugar na ating titirhan pagdating ng araw. Sabi nga niya, hindi tayo malilipol. Ibig pong sabihin, hindi tayo malilipol, hindi tayo mauubos. Mamatay man tayo physically, tayo ay makakaasa na muli tayong bubuhayin ng Diyos. At kapag tayo nawala na sa mundo, nakakasiguro tayo kung tayo ay tunay na sumasampalataya sa Kanya. Tinanggap natin siya bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Tiyak, nandito pa tayo sa lupa, ay may katiyakan na tayo ng buhay na walang hanggan. Yung po ang sinasabi sa 1 John 5:13 na sinulat ni John. Ang sabi doon, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So mga kapatid, kung ikaw ay nakakatiyak na ikaw ay mapupunta sa langit, huwag po natin katakutan ng kamatayan. Kasi ang kamatayan nating physical ay simula lamang ng panibagong buhay natin doon sa langit. Ngayon, kung hindi ka pahanda, hindi mo tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo bilang sariling Panginoon na tagapagligtas, siguro doon ka makaramdam ng takot dahil alam mo at dapat mong malaman kung saan ka pupunta. Ikaw ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Walang hanggang paghihirap, walang hanggang pagdurusa. So, kung nais natin na magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan, sumampalataya po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin natin siya bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Nang dahil sa habag at pag-ibig ng Diyos sa atin, bagamat hindi tayo karapat-dapat, ibinigay niya sa atin yung regalo ng buhay na walang hanggan. So kung ibinigay sa atin ang regalo, dapat nating tanggapin ito. Buksan, tignan, at alam natin naman, malinaw na ang regalo ng Diyos
ay ang buhay na walang hanggan. Bakit ka patatanggi? Amen? So mga kapatid, dito sa ating buhay sa mundo, alam natin na makakaranas tayo ng mga pagsubok. Pero ang masaya doon, ang masarap doon, kasama natin ang Diyos. At hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan, hindi niya hayaan tayo ay malipol o magtapos ang ating buhay ng ganun-ganun na lamang. Mamatay man tayo dito sa lupa, physically, alam natin na ito ay simula lamang ng panibagong buhay natin doon sa langit. Maraming pong salamat at pagpalain tayo ng Diyos sa araw na ito. Mag-iingat po ang lahat. At patuloy tayong sumampalataya sa ating Panginoon at alamin natin yung mga layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Kapag tayo nabubuhay ng may layunin, nagiging magaan ang ating buhay. Nagkakaroon tayo ng motivation sa lahat ng ating ginagawa dahil alam natin ang ating ginagawa ay para sa Diyos. Sabi nga ng Diyos, di ba? Kung ano man yung ating mga ginagawa, kumakain ka man o ano pa man, dapat lagi nating ipagpasalamat sa Diyos. Sa ating buhay, unahin po natin lagi ang Diyos. Maraming pong salamat. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Pastor Danny Tejoso ng Lord God Almighty Church International Ministry. God bless everyone.